Good morning mga beshiwap. So wala ko talaga akong balak mag-vlog ngayon kasi wala akong gana. Pero since nandito ako sa labas at maganda yung weather, mag-vlog na tayo mga besh. Dito ako bibili ako ng mussels o ng tahong pero wala. So pupunta ako doon sa kabilang grocery. May kasama naman si Opa, nandun yung sister-in-law niya. Bumili ako ng steak niya kasi yun yung gusto niyang kainin for today kasi birthday niya. 86 na siya mga beshop. So punta tayo sa kabilang store or bibili na rin ako ng kanyang tinapay mga besh. A few moments later. Ayun, walang tahong dito. Tingnan ko dun sa dalawang grocery. Pagka wala talaga, mauwi na ako. Mabili lang akong tinapay ni Opa. May dalawa pa kasing grocery dito. Tingnan natin kung meron. Nakalimutan ko na nagbablog pala ako. Ilan store na yung pinuntahan ko pero wala talagang tahong kaya bahala na. Sa ibang araw na yung tahong niya. Pakinggan niyo yung huni ng ibon. Napakagandang pakinggan. Sarap pakinggan, di ba? Sarap din mag-bike kasi maganda yung weather. Pero pauwi na ako kasi baka maraming bisita si Opa. Nakauwi na ako mga beshiwap. Grabe, ang daming cake. In-order ng tagalinis namin para kay Opa. Ito yung binili ko sa kanya. Red velvet. Tingnan, cute ng cake oh. Pang Easter. Dami. Dahil birthday ni Opa, ayan ang kanyang pagkain today. Steak. With mashed potato broccoli. Ayan. With, ang tawag dito? Gravy. Kasi ito yung kanyang dessert. Pakwan. So, ayan lang ang celebration ng birthday dito mga besh. Ngiting. Dumating ang mga bisita ni Opa. 3 sila. So, dito kasi, cake lang at saka tea. Okay na. Wala masyadong maraming handa dito pagka birthday. Kahit sa mga bata. Depende na lang kung magpapaparty. Pero sobrang simpleng-simple lang talaga ng birthday celebration nila. Unless, gusto magbongga. Pero usually, it's basic Dutch na simple lang yung birthday celebration. Kaya, hindi ako pagod. Mas pagod pa ako ng birthday ko. Later. Yan, busy na ako kasi yun nga, birthday ni Opa, magluluto tayo ng pansit bihon. Ito yung kanilang ginamit. Tea at saka tart lang or cake. So, luto tayo mga besh. The next day. Hello mga besh, nasa train ako. Nagala si Inday. Bigla akong minessage ni Inday, gagala daw sila sa Appleton. Eh, malapit lang dito sa amin yun. Kaya, nagpaalam ko kay Opa ng kaninang umaga. Pinayagan naman ako. Kasi uwi naman ako mamayang hapon, mga 6:30. Gala na naman si Inday. Ayun, nakababa na ako mga beshwap. Ayan pala yung train na sinakayan ko galing sa amin. At ito na yung train papunta dun sa pupuntahan ko. Tama ba? Or dun siya sa kabila. Ilang minutes pa ba? Ayan, ito na nga yun. Yan na yung sasakyan ko mga besh. So, andito na ako. Wow, parang hindi probinsya. Ito na naman ang city na malapit sa Germany. Hanapin ko yung aking mga kasama. Pupunta kami sa museum at palace. Oh, di ba ang init? Mukha lang humainit pero malamig.
So, ito na nga mga bench. Ito na nga. Naglalakad na tayo papunta dun sa palace. Ayun ata, yun. Kita nyo ga. Yan, dyan tayo pupunta. At ang ganda niya ha. My goodness. May naglalakad dong maliliit. Parang sila yon, yung mga kasama ko. Sisigawan ko. Titingnan ko kung ano sila. At hindi nga ako nagkamali. Sila yon. Basta may maliliit na naglalakad. Mga babae. Pinayan. Ito na ako, malapit na. Ang lamig mga beshi wops. So, ayan, nagpipictura na sila. Ang ganda talaga dito mga besho. Tingnan nyo. Yan. So, pictorial. Kaya ako pumunta kami dito. May pictorial. Behind the scene. Wow! So, ayun mga beshwap at napabili ako ng museum card na 75 euro. Dapat kasi isa lang ang bibiling ko for individual entrance lang or dito lang or one time entrance lang which is 21 euro. Yung card na museum card for 1 year is 75 euro. Di bumili na lang ako ng wood for 1 year para tuwing pupunta kami sa mga castle and mga museum, libre na mga besh. At napakaganda, sus mio marimar. Kami ni Ining ay nagkakwentuhan. Gaano kaya kahahirap dinisin ni Eri, gaano katagal, napakaraming rooms. Tapos, paikot-ikot pa at napakalalaki ng rooms nila. Alam mo yung kwartong may sala, bago pumasok dun sa main room ay may sala. Syempre, gano'n naman talaga ang mga maharlika, mga bishop. At napakaganda po niya. Talagang masasabi mong world of ang Netherlands. At ito yung tanggapan ng ng reyna at hari. Yung parang assembly hall nila, mga beshiwa. Pero hindi na siya gano'n kalaki. Ito naman is yung kwarto ng hari. O, 'di ba? Ito naman yung kwarto din to ng hari, pero yung may treasure, annex siya. At napakaganda po ba yan naman, maa-amaze ka na parang wow. Eri Kalabaw! Galing pa yata eri ng Asia. Ito din yung nadapo sa natubo sa puno ng niyog, mga bishop. At ang masasabi ko lang ay first time kong pumasok sa ganire. Ay hindi pala. At nakapag-tour na kami sa castle, pero sa Portugal naman yun, mga beshwap. Dito sa Netherlands, ngayon pa lamang. At masasabi mo talagang, wow. Ayan may chandelier yan. Dahil dyan gusto kong magkaroon ng chandelier ang bahay namin. Ito naman ay kwarto ng bata. Kwarto lang ng bata yan, mga besh. Parang kwarto na ay buong bahay na namin yan. So, ganun kaganda. Sabi nila Ining, mas maganda daw dito at mas malaki kesa dun sa palasyo dito sa amin sa malapit sa amin. At ito yung rooftop. Pwede na siyang punta. Napakaganda po ng garden, mga beshwap. Diyan pala ilang taon na kaya ang nag-maintain yan. Ito ay dating palasyo ng mga maharlika o ng reyna at hari dini. Pero ngayon, ginawa ng museum kasi doon na sila nakatira sa city para malapit sa tao. Syempre, at doon din yung trabaho nila. At ari na nga po, pauwi na si Inday. And that's it for today's video, mga beshwap. And bye for now. The next day. Hello mga beshwap, isang makulimlim na linggo sa inyong lahat, Charis. So, magbababad po tayo ng ating chicken at gagawin nating mang-inasal. So, ito na yung mga chicken natin. Ang marinade po nito ay salt, may kaunting salt, pepper, sugar, may kaunting Sprite, and then merong toyo, lemon, bawang at saka lemongrass or tanglad, mga besh. Tapos mamaya pag nilagay ko na yan dun sa sa mga ziplock, kasi pang stock namin to ni Opa dahil paborito niya po ang chicken, bawat isa po ng plastic ilalagay natin yung lemon, pang padagdag yun. Tapos mga ilang araw pa namin bago niluluto, mga 2 to 3 days, depende kung gusto niya na ng chicken barbecue or mang inasal or ng chicken inasal. Yun, saka ko lang siya lulutuin sa air fryer, mga beshwap. Nakakadagdag po ng sarap at bango yung ating tanglad, mga besh. So, ayan. Nilalagay ko siya dito para mababad, mga besh. So, yun ang ating for today's video, mga besh. Kasi kanina nag-grocery ako pero hindi ako nag-video. Nakalimutan ko, wala ako sa mood mag-video, mga beshwap. So, ayan, ilagay na natin sa ating lagayan, mga besh. Yung chicken pala, mga beshwap, is hihiwaan natin para manunuot yung lasa.
Yan. Tapos ilagay muna natin sa marination bago natin ilagay dito sa plastic at ibalik sa freezer. Yan. Tapos habang inaano mga besh, habang in-air fryer ko siya 30 minutes or 45 minutes, nilalagyan ko ng oil at syete oil na merong timplang bawang. Ang sarap niya talaga. Sobrang sarap niya pagka ano. Tapos yung sausawan naman is toyo na may sili, lemon, at saka sibuyas. Ay, napakasarap talaga mga besh. Talaga masasarap. Pwede palang gawin ari kahit wala sa Pilipinas. Kasi di ba dyan, makakabili ka naman ng ganito sa, sa kanto, ganun. Instant. Dito hindi. Meron namang mga, na may mga tindahan ng chicken na meron ng timpla. Pero iba yung timpla nila, iba yung timpla natin. Mas masarap yung sa atin mga besh. Sa totoo lang. Tapusin ko muna to. So, ito na mga besh, nalagay ko na sa sa plastic. So, ngayon, lalagyan ko na ng mga ng toyo, ng tanglad, tsaka ng lemon. Yan. Tapos, i-stock natin siya for couple of days bago lutuin. May bawang to eh. The more toyo, the merrier, charis. Ay. Mukhang naparami naman ho ang aking toyo for today. Lagay ko dito sa iba. Ito. Sayang kasi kung itatapon. Apakamahal ng toyo din. At ang toyo na inagamit ko ay toyong galing pa ng Pinas. Sinabili ko sa Filipino store. Silver Swan ho yung inagamit ko. Kasi pag yung toyo din ay hindi iba yung lasa niya. Kaya gustong-gusto ng mga Dutch ang luto ng Asian kasi tayo malasa. Sa kanila kasi, boiled lang o ano yun? Ano yung boiled? Laga-laga lang sa kanila. So, ito na. Lalagyan natin ng laurel bawat isang bag. So, kada isang bag, isang laurel. Abay, pang pabango din naman eh. Tapos, ayan, ziplock. Tapos, alog-alogin na. Dapat walang hangin. Kasi pag may hangin sa loob, masyadong malaking space yung kakainin niya sa freezer. So, ito na ang ating pinasal. Ilagay natin sa freezer. The next day. Hello mga Beshwap! Happy Monday ng hapon. Ngayon ay March 31. Alas 5 na po ng hapon. Ayan, at tirik pa ang araw. Hindi ko alam bakit nakakalimutan ko ng mag-vlog. Dati ang sipag-sipag ko habang magluluto ako nag-vlog. So for today's video, magluto tayo ng chop suey. So meron tayo ditong, itong halo natin. Ang tawag ito, shrimp, sibuyas, bawang, tapos may carrots, broccoli, tapos meron tayong beans, at saka repolyo. Tapos ayan, ginisa ko na. Ito naman ay bulalo para sa mga susunod na araw. Matagal ko pinapalambot kasi yan. So igigisa ko muna itong mga bash at parang, ayan, susunog na, daldal pa more. Ayun, hindi lang pala yung ulam natin for today. Meron din tayong daing na bango. So, tigkalahati lang kami ni Opa. At yan ang ulam namin. Kaninang tanghali, ang ulam namin ay chicken barbecue. Yung ginawa ko kahapong marinated chicken, niluto ko na yung isa doon mga besh. Kasi gusto daw niya ng chicken and rice. So, for
for tonight's dinner is chop suey and rice with fish. Fried daing na bangus mga besyops. Para maging healthy lalo si Opa. Ay nagpagupit, inalok ko. Opa, ang gwapo mo na. Ay sus, yan ang katatawa. Habang pinapalambot natin ang gulay, mag-stack muna tayo ng cookies ni Opa. Ito ay kinakain lang niya pag magtiti siya sa hapon. Nakadikit eh. Yan. Tapos takpan natin. Tingnan yung mga beshwa, pagkaganda ng kulay. Oh, sarap. Tapos lagay na natin to. Tinikman ko na to, okay na. Lalagyan ko na lang ng slurry maya-maya. O yung tinunaw na tawag mo, ano ngayon? Cornstarch para malapot yung ating sabaw. Salsa. Ganun. Lagay na pala natin yung kaunting celery para pangpa-dagdag lasa at amoy din. Masarap ang celery, mabango. Yan, luto na mga besyo. Kaso yung broccoli, hindi pa masyado. Kailangan yan lutong-luto pag kay Opa. So, mga 2 to 3 minutes. Lalagay na natin ang ating slurry. Lagay na natin to. Wash ang gatas. Maya-maya na ako magpiprito. Maaga pa naman. 5:20 kakain kami alas 6. Mga 5:40 ako magpiprito. Ayan, luto ng ating chop suey for dinner mga besh. Patayin na natin. Magprito na tayo ng ating daing. Ayan. Tinatanong ni Opa kung the same lang yan doon sa kinain ko. Kasi bumili ako ng tilapia nung nakaraan na gustuhan niya. Sabi ko hindi, iba to. Pero nakakain na siya nito at gusto niya. Ito naman ang kanyang dessert na fruits mamaya. Raspberry, blueberry, orange, grapes, at saka strawberry. Puro berry. Ayan, para healthy. At ayan, naluto na ang ating daing na bangus mga besh. Tara at makain mga besh. Maya-maya, mga 15 minutes pa. Sa hinaba-haba ng prosesyon, sa lamesa din ng tuloy. Makakakain ng mga besyo. Tara ho at makain mga besyo.